Ito ang mainit na balita na siyang dapat malaman ng taong bayan at tila usap-usapan ngayon sa mundo ng social media. Umani ng matinding reaksyon ang naging pahayag ni Vice President Sara Duterte matapos niyang banatan ang isang mambabatas na umani may 8 milyong utang sa kanyang asawang si Atty. Manasseh Carpio. Ngunit tila kabilang pa umano ito sa mga bumabatikos sa kaniya sa usapin ng kaniyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth at sa aligasyong unexplained wealth. Ayon kay VP Sara, ang tinutukoy niyang individual ay isang miyembro ng House Committee on Justice na kabilang umano sa mga kongresistang nag-iimbestiga sa paggamit ng confidential funds ng Office of the Vice President at ng Department of Education noong siya pa ang kalihim ng DepEd. Ang naturang pahayag ay may kaugnayan sa isang aligasyon na unang lumabas noong 2025 kung saan sinabi ni VP Sara na si Batangas Representative Jervil Luistro ay hindi umano nagbayad ng 8 milyong legal fee sa kaniyang asawang si Atty. Manasseh Carpio. Ayon sa Vice Presidente, si Luistro umano ang lumapit sa kaniyang asawa upang hawakan ang kaso ng kaniyang asawa na nahaharap noon sa rape charge. Tinanggap umano ni Carpio ang kaso bilang bahagi ng kaniyang trabaho bilang abogado. Ngunit matapos ang kaso, sinabi ni VP Sara na hindi umano nabayaran ang kabuoang 8 milyon na professional fee. Sa ngayon, wala pang inilabas na pahayag si Representative Luistro kaugnay ng panibagong pagbanggit ng Vice Presidente sa naturang issue. At para sa buong detalye ng balita, narito't panoorin natin ang full video. Kasi lahat ng mga tao sa loob ng House of Representatives, naririnig naman nila yung usapan sa loob eh. Tsaka yung mga tiga Mindanao, nagkukwentuhan yan. So merong isang tiga Mindanao na nirecruit siya. Sabi sa kanya, uy, dito tayo, Martin Romualdez for President. Tapos, sabi nung kinausap, sabi niya, kasi yung kumausap sa kanya, isang congressman din na tiga Mindanao. Sabi niya, paano si Sara? Si Sara yung kandidato. Tapos sabi niya, wala na yan si Sara. Sabi niya, i-impeach nila yan. So doon ko unang na-confirm. Itong ginagawa lahat, makikita mo sa pronouncements ng Makabayan, impeachment. Sa kanila nang galing una yun. Tapos confirm ko sa recruitment nila sa Martin Romualdez for President doon sa Mindanao. Anong year to? 2023. So, isang taon pa lang after Kasi kung makita nyo sa mga sumusunod na budget, nandun yung AKAP, AIX, tupad na pinamimigay nila sa bagong Pilipinas caravan nila. Kasi iniisip siguro nila, yun yung paraan kung ito yung vehicle, kumbaga, sasakyan niya papunta sa presidency, yung pamimigay ng pera kung saan-saan. Na hanggang ngayon, by the way, walang tumingin kung totoo nga ba yung mga recipients doon sa AIX at sa tupad at sa AKAP na nilabas na pera ng gobyerno. So parang sinasabi niyo po pala yung nauna yung idea na impeachment bago maghanap tayo ng ebidensya. Yes. So hindi yung, di ba, pag may kaso ka, titingnan muna kung anong nangyari, tsaka kakasuhan. Dito, nauna yung impeach natin, hanap tayo ngayon ng ebidensya. Ganun yung makikita mo sa timeline nila, sa lahat ng mga sinabi nila. Makikita mo siya. Nilatag kasi namin lahat eh. Paano ba ito nagsimula? Saan ba ito nagsimula? So, makikita mo doon, lalong-lalo na sa word na still premature. Pero itong People's Initiative na lumutang din noon, kakambal nitong pagbibigay nila ng mga ayuda. Oo, kasi kung maalala ninyo, nasa kabinete pa ako noon. So, ang gusto talaga nila is Martin Romualdez for President para susunod siya kay BBM. Nasa kabinete pa ako noon. So, hindi nila ako maatake ng diretsahan. Ang ginawa nila, nag-People's Initiative sila. Kasi ito daw yung charter change na sinasabi. Ang gusto nila doon, baguhin ang botohan ng Senate at ng House para mas madali maka-amenda ng Constitution. Kaso sumabog ito, di ba? Kasi nagalit yung mga tao. Pinapapirma sila, tapos binabayaran yung pirma. Tapos minsan naman, pinapapirma sila, tapos sinasabi na, uy, ibibigay sa'yo AIX tupad, tapos hindi binigay sa mga tao. Kaya sumabog yung People's Initiative nila, namatay siya. At meron akong confirmation na alam ni BBM yung charter change. So kung makikita ninyo, dito sa timeline, nandun na tayo sa AOM, October 3.
Noong November, kung maalala ninyo, November 2023, paalis siya papuntang United States para sa APEC. Bago siya umalis, one day before, tinawagan ko si Senator Amy Marcos. Sabi ko sa kanya, samahan mo naman ako kasi kailangan ko kausapin si BBM. Kailangan ko isama si Senator Amy dahil hindi ko kaibigan si BBM. Katrabaho ko lang siya. Presidente lang siya para sa akin. Si Senator Amy, maayos kausap na tao. So, tsaka kapatid niya. So, nandun kami. Kinonfronta ko diretso si BBM. Sabi ko sa kanya, bakit merong pagpaplano ng impeachment sa House of Representatives sa akin? Tapos sabi niya, alam niyo si BBM, nag-English yan eh. Sabi niya, oh, that's not true. Ganyan. That's not true. There's nothing like that. Ganyan siya. Tapos, natigil yung denial niya kasi sa sobrang daldal niya, lumabas sa bibig niya na ang prioridad daw is charter change. So, nung narinig ni Senator Amy yung charter change, nag-react siya. Sabi niya, sa dami-dami ng problema ng ating bansa, bakit naging charter change na ang prioridad? Tapos sabi niya, no, this will be for the country because it's all about the economic provisions, ganyan. So sabi ni Senator Amy sa kanya na parang tipong, hindi yan economic provisions eh. Kasi pag binuksan mo yung amendments ng Constitution, bubuksan mo lahat yun. Hindi mo pwedeng sabihin na, ay, ito lang, economic provisions lang. Kasama na doon yung political. Doon kasi unang diniscuss na tatanggalin ang opisina ng Vice President at papapahabain yung terms ng members of the House of Representatives. So more than 3 years na yung isang termino. So doon yun, na-confirm ko na alam ni BBM yung ginagawa, bilihan ng signature sa People's Initiative. Doon sa discussion namin kasama si Senator Amy Marcos. November of 2023 yun. Kung makikita nyo sa pag-alis niya, nandoon ako, bago siya umakyat sa hagdanan, lumapit siya sa akin. May binulong siya sa akin. Alam niyo si BBM kasi mahilig magmumble, yung gano'n, na hindi mo siya maiintindihan. Meron lang siyang clear words, iilan, at yun lang yung ma-pick up mo sa sinabi niya. Nung lumapit siya sa akin, nasa hagdanan na siya, sinabi niya sa akin, don't worry, I'll take care of you. So parang nagulat ako, na parang, nagsinungaling ka kagabi, na hindi mo alam ang impeachment. Kasi bakit ka naman magsasabi ng I'll take care of you? 'Di ba? Ang tagal namin nagsama sa kampanya, halos mamatay-matay na kami sa init, sa dehydration, sa pagod. Hindi ba nagsabi yan ng I'll take care of you? Tapos bigla, meron akong kinompronta sa'yo na usapang impeachment sa House of Representatives, ibubulong mo sa akin bago ka umalis, I'll take care of you. Why do you need to take care of me? You know something. 'Di ba? Huling-huli kasi mga lalaki sa mga ano eh. Oo nga. Sa mga pambobola eh. Kanya po kayo tumingin. Pero I'll take care of you. Sinabi niya yun. So, ano dating sa'yo nun? Nung sinabi niya yun? Kung ikino-connect mo ito na meron siyang alam. Kasi never siya nagsabi sa akin na I'll take care of you. Never. Simula nung nagkita kami, pinakaunang pagkikita namin, na para mag-discuss ng pagtakbo namin, ng unit team, doon sa kampanya, wala, yan siya sinabi. Hanggang, ano na yon, November 2023 na yon, first time mo magsasabi na I'll take care of you, after kita kinonfront, na pinagpaplanuhan yung impeachment ko dyan sa loob ng House of Representatives. So do you think na si Romualdez na nagpaplano, then here comes Marcos, sasabihin niya, akong bahala sa'yo, huwag kang mag-alala, or I will take care of you. Or kasama siya doon sa plano ng impeachment. Kasama siya doon. Kasi, bakit mo naman i-deny tapos sasabihin mo, I'll take care of you? Hindi niya siguro kasi naisip na mahuhuli yung pagsisinungaling niya by his words the next day. I'll take care of you. Don't worry, I'll take care of you. Why should I be worried? Diba? So, ibig sabihin, yung worry na nire-refer niya, yan yung binuksan ko na konfrontasyon. Bakit may impeachment? So, ang dating, parang dahil nabisto mo na, huwag kang mag-alala, relax ka lang. Parang ganun ba yung dating sa'yo? Oo. Akong bahala sa'yo. Diba? I'll take care of you. Akong bahala sa'yo. O siya nga talaga bahala kasi siya naman direktor ng lahat ng mga bagay na ito. So, tutuloy ko yung timeline. Malayo pa tayo sa ilang pages pa ito. So, ayun. So, December. Di ba maalala nyo, December, tinanggal yung budget ng Office of the Vice President. Wala na kaming
yung sabi ni Franz Castro, bakit 2.3 billion? Pagdating ng December, paglabas ng budget, approximately 700 million na lang yung OVP budget. Nalaman niya na nasa Davao ako. Pumunta siya sa Davao, si BBM. Tapos, akala ko, ang pag-uusapan namin ay yung pagtanggal ng budget ng OVP. Nung nakumakain na kami, walang sinasabi. Puro walang kwentang usapan na hindi mo alam saan papunta yung biglang ang pag-uusapan, rice fields, sa susunod yung swahe na kinakain. Ganun, okay, sige. Parang ako, uwi na tayo, sayang yung oras natin dito. So, kumakain sila. Tapos, nung palabas na kami sa restaurant doon sa Davao City, ito na naman siya, yung kanyang pagbubulong na mumbling niya, na hindi mo alam kung takot ba ito magsalita, ayaw niyang magsalita, hindi siya makapagsalita, natatakot siyang mahuli siya sa pagsisinungaling niya, ganun siya. Tapos sabi niya, ang nakuha ko lang sa sinabi niya, mag-ingat ka, tuturuan ka namin. So ito na naman tayo, mag-ingat ka. Bakit ako mag-iingat? Yung tuturuan ka namin, yun ang hindi ko maintindihan talaga hanggang ngayon. Tuturuan ka namin ng leksyon? Kasi ganun yun eh. Tuturuan kay ma'am na kung ano yung isasagot, tapos ikakapahamak nyo. Baka tuturuan kayo ng mga bagay na ginagawa nila na hindi nyo ginagawa. Hindi ma'am, pero na-observe ko doon sa sinabi nyo kanina, si Franz Castro na naman ang nagkomento doon sa budget nyo na billion. Tapos biglang bumaba. So parang nasusunod ba sa administrasyon na ito itong mga makakaliwa, itong mga kakampi ng CPP, NPA, NDF? Parang ganun. Pagdating sa Duterte, nagsasama-sama sila ngayon pagdating kontra Duterte. Naiintindihan ko ang Makabayan Bloc kasi sabi ko nga sa inyo, may programa kami doon na tinapos talaga namin yung insurgency. Kasali sila sa kasali sila. Wala yung stronghold nila sa Davao City, yung Paquibato District. Kasali sila doon sa mga surveillance, inimbestigahan, tiningnan kung saan sila pumapasok na mga lugar sa Davao City, ano yung sinasabi nila sa mga tao, ano yung parang pag-poison ng utak ng mga tao. Ganun yung naiintindihan ko Makabayan Bloc. Paano ba sila mag-operate sa Davao? Lalong-lalo na itong party list nila, yung ACT teachers. Oo, ang Makabayan kasi, 'di ba, is Bayan Muna, Anak Pawis, Gabriela, Kabataan, tsaka ACT teachers. Ang malakas sa Davao ay noon, nung nandiyan pa yung mga leaders nila, Bayan Muna, Anak Pawis, tsaka Gabriela. Yan yung malakas sa Davao noon. Paano sila? Pumupunta sila sa mga depressed areas. Yung mga tao ba na madali mo makumbinsi? Kasi panghahawakan na lang nila kung ano-ano ang any kind of hope na makita nila na makakatanggal sa kanila sa kahirapan. Doon sila pumupunta. Mga indigenous peoples, tribes, sa mga low-income families, sa mga informal settlers. Dito sila nagre-recruit ng mga kasamahan nila. Pag na-recruit nila, saan po nila dadalhin ito? Sa Davao City, kasi ganito, pag meron kaming nakukuha or nakakausap, hindi sila tiga Davao City, doon sila nakuha sa Davao Oriental. Lagi yan. Davao Oriental, Compostela Valley, or as far as Surigao del Norte, tsaka itong kapitbahay namin, Agusan. Diyan sila nare-recruit, nadadala sila sa Davao. Kasi pala, sa kanila, palitan, hindi ka nag-ooperate doon kung saan ka galing. So, galing kang Davao Oriental, dadalhin ka sa Davao City. So, ganun ito yung sa mga armadong grupo nila sa NPA. Itong nagre-recruit before sa inyo, itong mga party list, tapos isasali nila dito sa teroristang grupo na NPA. Oo. Pero hindi mo kaagad makita yon kasi hindi lahat Hindi lahat ng nire-recruit nila ay umaakyat ng bundok. So, ang makikita mo lang, karamihan, mukhang matitino. Kasi hindi sila kasama ng NPA. Yung legitimate na mga advocacies nila, pro-women, yung mga ganon sila, kunwari Gabriela. Pero, yung iba doon, dahan-dahan ng hinihila papunta sa bundok. Kaya may makikita kayo ng mga namatay sa military operations na nagtataka na lang kayo na wala. Sumali ng Kabataan Party List, sumali ng Gabriela na wala.
Tapos nakita na lang patay na sa military operations. Kasi yun yung mga ni-recruit galing doon sa, kumbaga, tinatawag nilang legitimate organization namin. Galit sila kasi hindi ko pinapayagan yung ganun. Galit sila kasi hindi mo talaga ako madala na pwedeng sabihin mo na lang tulad ng ibang mayor na tumahimik ka na lang or takutin tulad ng ibang mayor na parang, hindi ka mananalo dito sa lugar namin kung hindi ka magbabayad. Sa akin, hindi. Okay na matalo ako. Hindi lang ako sasama sa kausa, sa cause ninyo. Pero bilang mayor ng Davao City, gaano kayo ka-critical dito sa mga sa mga organisasyon na to? Critical ako pagdating sa recruitment nila sa mga tao papunta sa pagiging NPA. Pero sa kanilang freedom of speech, hindi ko yan kailanman pinakialaman. Pinapabayaan ko sila magsalita, magprotesta, at kung mag-rally, magprograma sa Davao City. Walang makakapagsabi sa kanila na pinigilan kami. Doon lang ako nagre-respeto sa freedom of speech. Labas doon yung mga illegal na ginagawa nila bilang isang terrorist organization ng mga NPA. Hindi talaga ako tumatahimik. So talagang palang ugat malalim na. Ika nga, Sa malalim. Makabayan, yes. Sa Makabayan. Kaya ito ang pumayag kay Martin na kayo ay pa-impeach. Hanggang ngayon, sila pa rin ang namumuno sa impeachment ninyo. Yes, kung makikita nyo, meron silang endorsement. And when you were impeachment. mayor, masasabi mo ba na yung confidential funds mo noon nagamit dito? Merong portion, hindi lang kasi sa terrorism ginagamit ang confidential funds. Ang confidential funds, lahat ng national security issues na kailangan ayusin ng gobyerno ay ginagamitan ng confidential funds. So ang terrorism, isa lang yon. Ang insurgency, isa lang yon. Sa kadami-dami ng national security issues. And how important na hindi lumabas into open yung kung paano ginagamit yung mga confidential funds na yan? Unang-una, may batas. Yan yung sinasabi namin noon din sa kanila. Hindi natin pwede pag-usapan kasi may batas. Kaya nga confidential ang tawag dyan eh. Confidential yan, hindi dahil may anomalya dyan or merong hocus-pocus dyan. Confidential yan kasi pinoprotektahan niya yung buhay ng mga tao na nandoon sa organization, intelligence operations. Buhay ang pinoprotektahan dyan. So hindi to limited, hindi to limited VP sa anti-insurgency lang. Hindi. Kasama dito pati peace and order. Yes, oo. Broad kasi ang peace and order, 'di ba? Pero lahat ng components at problems sa issues sa peace and order kasama 'yon. Sa local, nadidiscuss nyo 'yan sa City Peace and Order Council. Pagdating naman sa region, nadidiscuss 'yan sa Regional City Peace and Order, Regional Peace and Order Council sa ARPO. So madami yan. Madaming issues dyan na tinatakel ang syudad at ang region. Balikan po natin yung AOM, yung pangalawang AOM. After po nun, ano po ang nangyari? At sa tingin nyo ba, ginamit ang COA against you? Ginamit ng House of Representatives. Makikita mo sa timeline, di ba? Every time nagsasalita sila, lumalabas yung AOM. Meron silang gagawin, nag-meeting with Martin Romualdez, lumabas yung pangalawang AOM. So, ginamit siya ng House of Representatives. So kailan lumabas VP yung NDA? Yung notice, Notice of disallowance. yes, yung notice of disallowance, okay, so, dun tayo sa nagsabi siya na ano ba sinabi niya? Hindi, yung isa, yung pangalawa na, yung pumunta siyang Davao. Oo, mag-ingat ka. Tuturuan ka namin. Yun lang yung nakuha ko sa mumbling niya. Mahilig kasi siyang, makikita niyo sa footage mahilig yan lumapit sa akin at gumaganon, bumubulong. Baka naman di pumambling, baka ngumumuya lang siya. Actually pareha sila, no? Kahit yung asawa niya mahilig din magbulong-bulong, Napapansin mo pag hindi ba? Pero itong dinner niyo na yan or yung inyong nung lumabas kayo, may mga pictures ba kayo diyan or proof na nagkita talaga kayo? Malamang meron yung mga pictures. Wala kasing media doon kaya walang public na photos. Pero maraming photos na galing sa mga private individuals na nandun sa restaurant. Kasi hindi naman pinasara yung restaurant Maraming tao doon. Pero natatandaan niyo, VP, bakit siya nandoon sa Davao? Di ba usually ang presidente, pag pupunta siya sa mga lugar, meron silang inaatinan na something. Alam mo, hindi ko talaga alam, sa totoo lang. Hindi ko alam kung bakit siya lumipad doon sa Davao. Ang akala ko ay meron siya pupuntahan, pero ang sinabi, eto,
sasabihin ko sa inyo pag personal knowledge ko, pag hindi ko, pag chismis lang. Okay? Ang narinig ko, natulog siya sa bahay ni Anton Lagdameo that night. At ang narinig ko, may away sila ni asawa niya, ni Lisa. Ito yung time na wala ata si Lisa, pumunta siya abroad. Ito chismis na lang ha. Hindi ko alam kung totoo na may away sila, hindi ko alam kung totoo saan siya natulog. Okay. Na-outside of Colombo pala si PBM. Kasi nakapagtaka lang, ano, di ba? Usually nga, pag pupunta ka sa isang lugar, Announce yan. announce at saka merong event. Pero ito, unannounced, tapos wala namang formal na, parang, yun nga, formal na dinner, parang niyaya lang po kayo, di ba? Oo, dinner lang yun. Wala po dito kayo siya nagmambol. wala po kayong pinag-usapan except yung bulong. Doon sa dinner, wala. Doon sa dinner, hindi kasi na ako nakikinig kay BBM kasi hindi ko, basta alam ko lang, pinag-usapan yung shrimps, pinag-usapan yung rice field, yun ang maalala ko. Meron pa kasi ibang tao doon sa table eh. Hindi lang kaming dalawa eh. Oo, so meron pang mga ibang tao doon. So, okay, so ano yun? Pagkatapos yun na tinanggal yung budget ng Office of the Vice President. Tapos, from January to July of 2024, makikita nyo merong mga spurts of impeachment na usapan. Dito yung 11 days ni Lustay, 11 days ni Lustay ni Inday Sara, ganon. Inday Lustay, kaya dito yon, paulit-ulit yon. Ito yung height ng media attack nila, PR attack nila. Tapos, July 19, 2024, nag-resign ako sa DepEd, kung maalala ninyo. Kasi, sinabi ko naman na, pinakialaman nila yung budget ng Department of Education, ng House of Representatives. Hanggang ngayon, di pa nasasagot yon. Kung maalala nyo, sinabi ko, chinap-chap nyo, pinaghati-hatian nyo, inattach nyo yung listahan ng mga pangalan ng mga congressman sa GAB. Hanggang ngayon, walang sumasagot doon na. Tapos, yung bang kawalan ni BBM ng sinseridad sa kung ano ba talaga ang solusyon sa problema ng bansa. At yung mga promises niya na hindi niya tinupad, tulad nung 20 pesos ang bigas. Na sinasabi ko, nung sinabi niya yon, alam niya nagsisinungaling siya. Kasi alam natin lahat na hindi pwedeng ibaba ng 20 pesos ang bigas. Kahit sinong rice farmer, middleman, sinong may-ari ng ektar-ektaryang palayano, di mo kaya. Kaya naman anong masasabi mo sa balitang ito? Kung mayroon kang hinaing at komento ay mag-comment ka lamang sa ibaba ng videong ito. Maraming salamat.